Pagsapit nga ng hapon habang pabalik na ng Dragon Gate sila Shu, ay tinatanong ni Lee Dayan kung pwede na ba siyang makalaya o makalabas sa kulungan ngayon. Siyempre naman at tulad ng napag-usapan natin ay mababawasan din ang sentensya muwika naman ng ating bida. Sabay sabi na malilipat na din siya sa Dragon Gate para kahit papaano hindi na siya manatili sa loob ng kulungan, sabay sabi na may susando daw sa kanya mamaya. Naisip naman ni Lee Dayan na mas mainam na nga daw na malaipat siya sa Dragon Gate kaysa bumalik sa kulungan, habang si Shu naman ay sinabi na ngayon ay kailangan ng mas maging tapat pa ni Lee Dayan, baguhin mo na ang ugali mo wika pa nga ng ating bida, dahil iba na daw ang era o kapanahunan ngayon. Tama ka dyan wika naman ni Lee Dayan sa ating bida, dahil ang mga cultivator nga daw ngayon ay mas madaming bagay na ang pwedeng gawin, kaya hindi na siya pwedeng manatiling manloloko habang buhay. Pero ang ibig sabihin daw pala ng ating bida sa iba na ang kapanahunan ngayon, ay baka umano bukas o sa makalawa ay mayroong ma-awaken sa mga niloko niya. At pag nangyari nga daw yun ay tiyak na katapusan na din ang buhay niya, kaya dapat na talaga siyang tumigil sa panloloko. Ilang sandali pa ay biglang natahimik ang ating bida, at dito nga ay naisip niyang siya talaga ang hari ng mga puppeteers, at ang tagapagmana ng dating hari ng Looniverse. Naisip nga din ni Shu na malamang sa isa din sa mga puppeteer ang babaeng may buhat sa kanya noon, at ayon na daw sa records ng Dragnet and Snares, ay ang Fonts Gang umano ang humabol at pumatay sa miyembro ng puppeteer na yun, habang si Xiaoyu naman ay biglang humawak sa damit ng ating bida at tinawag ang kanyang pangalan, pero sinabi lang naman ito na ayos lang siya. Hanggang sa maisip ng ating bida na hindi na muna daw niya kailangang alalahanin ang pagiging hari ng Looniverse, dahil ang mas mahalaga ngayon ay matagpuan nila kung saan nakalibing ang babaeng puppeteer, sabay sabi na kailangan nilang tanungin si Yutang patungkol sa bagay na ito, dahil alam na daw niyang si Yutang ang maaasahan niya pagdating sa mga ganitong bagay. Ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay agad namang tinawagan ni Yutang si Master Lee, at sinabi nga niya na sana ay makatulong siya sa pagbibigay ng impormasyon patungkol sa napatay nilang puppeteer. Pero tinatanong naman ni Master kung sino daw ba ang may nais sa mga impormasyon na yun, kung ang ating bida ba o si Nieting, at sinabi nga ni Yutang na ang ating bida umano. Kaya naman sinabi ni Master na kung mayroon umanong nais malaman ng ating bida, ay mas mainam kung rekta na umanong magtanong sa kanya si Shu, at mas mainam nga din daw kung makapag-usap sila ng harap-harapan kalaunan, sabay patay na din sa tawag. Ilang sandali pa ay nanatiling ang tahimik si Master, at dito ay sinabi niya na magmula umano nang makabalik ang ating bida mula sa Looniverse, ay madami ng mga mata at organisasyon ang nanonood sa bawat galaw ni Shu, at isa na nga din daw si Master sa mga yun at ang kanilang foundation o Fonts Gang. Dati nga daw ay namamangha at nagtataka si Master, sa kung bakit umano napakabilis ng pag-level o rank up ng ating bida, gayon na din kung bakit mas malakas siya sa mga pangkaraniwang cultivator, kung saan nga daw ay napapatanong na din siya dati sa kanyang sarili, kung talaga daw bang madaming mga genius na cultivator dito sa Earth. Pero ngayon nga daw ay alam na niya ang kasagutan sa mga bagay na yun, at ito nga ay ang nakatadhana talagang lumakas ang ating bida, dahil sa hindi pangkaraniwan niyang pagkatao. Pero dahil nga daw sa umabot na sa puntong ito ang mga pangyayari, ay mukhang kakailanganin nila ng sapat na panahon upang makapag-isip, bago nila harapin ang isa't isa. Samantala pagdating nga sa Dragon Gate, ay pinabatid ni Yutang ang sinabi ni Master, kung saan ay kailangan nga daw harapin ng ating bida si Master kung nagmamadali siyang malaman ang lahat, at sinabi nga ni Shu na nauunawaan umano niya. Habang iniisip na malamang sa nahulaan o alam na din daw ni Master ang lahat, kaya sigurado umanong naguguluhan din si Master ngayon tulad ng ating bida. Dito ay sinabi naman ni Negrito na hindi na umano uusad ang paghahanap nila kung hindi niya makakausap si Master. Kaya naman napapatanong si Zuan sa kung ano na daw ang dapat nilang gawin. Sinabi lang naman ni Shu na wag silang mawalan ng pag-asa, pero sa ngayon nga daw ay kailangan na muna nilang umuwi dahil gabi na din naman, sabay tanong kung nais ba nilang kumain sa bahay ng ating bida, at agad nang tinanong nila Negrito kung ipagluluto daw ba sila ni Shu. Agad na nga din silang nagpaalam upang bumili umano ng mga rekado, sabay sabi na mauna na silang umuwi ni Xiaoyu at hintayin na lamang sila sa bahay ng ating bida. Kaya naman napapatanong si Shu kung bakit tila excited daw yata sila. Syempre excited kaming lahat wika naman ni Xiaoyu na ngayon nga lang daw ulit makakasamang kumain ng ating bida, nakakauwi lang mula sa Looniverse pero pinadala agad ng Japan para sa bagong misyon.
Hanggang sa bigla nga siyang nagulat matapos may sumigaw at sinabing sa wakas ay nakita din ng ating bida. Ito nga ay walang iba kundi si Ye Xiao, na nakikiusap at tinatanong ang ating bida kung pwede ba siyang isama, sa susunod umanong bumalik si Shu sa Luniverse. Pero sinabi naman ni Shu na masyado umanong mapanganib sa Luniverse, bukod dun ay minsan na nga din daw niyang tinakbuhan si Nolan Kay noon, sabay tanong kung sa tingin ba niya ay papayagan siyang makaalis ni Nolan Kay. Agad na din niyang niyakap ang ating bida, habang sinasabi na hanggang ngayon ay 20 yuan kada araw pa din ang allowance niya, sabay tanong kung paano umanong ang lalaking tulad niya, na nakipaglaban sa iba't ibang panig ng daigdig ay nagkaganito. Kung hindi ko tatakbuhan si Nolan Kay ay siguradong hindi na din magtatagal ang buhay ko, wika pa nga niya, habang si Shu naman ay tinatanong lang si Ye Xiao kung paano nga daw bang nagkaganon ang buhay niya. At sakto namang dumating ang nagagalit na si Nolan Kay, dahil kanina pa nga daw niya hinahanap si Ye Xiao, na inutusan niyang pag-isipan ang patungkol sa kanilang kasal, sabay tanong kung bakit niya kinukulit ang ating bida. Agad naman siyang nagtago sa likod ni Shu, at sinabi nga niyang napag-isipan na niya ang patungkol sa kasal nila, sabay sabi na hindi naman daw ang pagpapakasal ang magpapasaya sa kanila. Sinabi nga din niya na mayroon siyang kaibigan at 2 beses na silang nagpakasal ng asawa niya, sabay tanong sa kung ano ba ang punto ng kasal na gastos lamang umano. Pero bigla namang binatak ni Nolan Kay ang muka ni Ye Xiao, habang sinasabi na hindi magpapakasal ng 2 beses ang kaibigan niya, kung ang kasal ay hindi makakabuti para sa magkarelasyon na tulad nila. Agad na din siyang kinaladkad pa uwi ni Nolan Kay, kaya naman naiiyak na lang si Ye Xiao habang humihingi ng tulong sa ating bida, na sinabi namang hindi at wala siyang mabibigay na tulong sa kasalukuyan niyang problema. Sabay sabi na sa totoo lang umano ay nauunawaan niya si Ye Xiao, at sino nga daw ba ang magpapakasal sa babaeng tulad ni Nolan Kay, kung ang pwede lang mahawakan araw-araw ng kanyang asawa o allowance ay 20 yuan. Sinabi naman ni Xiao Yu na nauunawaan din daw niya si Nolan Kay, lalo na kung gagayahin nga daw ni Shu si Ye Xiao na sinasabing hindi nakakakain ng maayos, at dahil dun ay tatakasan na siya ay sigurado umanong magagalit din siya, yung galit na hindi basta-basta mawawala, wika pa nga niya. Hanggang sa bigla siyang may naalala, at matapos nga daw sabihin ni Yutang sa kanya ang mga sinabi ni Master, ay mayroon daw nais na tanungin ng ating bida kay Xiao Yu, sabay tanong kung pwede ba nilang pag-usapan ito ngayon. At pumayag naman si Xiao Yu na bahagyang nagdilim ang muka. Paglabas nga nila ay tinanong ni Shu kung bakit hindi inaral ni Xiao Yu ang sword technique ni Master. Sabay sabing nung una ay nauunawaan niyang hindi nagtitiwala si Xiao Yu kay Master nung una, kaya natural lang natanggihan niyang maging estudyante siya ni Master. Pero kalaunan nga daw matapos nilang makilalang maigi si Master, ay bakit hindi pa din pumayag si Xiao Yu na maging estudyante siya ni Master, upang matutunan ang pamamaraan o teknik niya sa espada. Yan pala ang nais mong itanong, wika naman ni Xiao Yu, sabay sabi na sa tingin nga daw niya ay hindi masayang aralin ang espada, kaya naman tinatanong ni Shu kung bakit nasabi niyang hindi masaya. Pero sinabi lang naman ni Xiao Yu na kumpara nga daw sa espada, ay mas madali at mas mainam umano kung mag-focus na lang siya sa pag-control ng mga espiritu, kaya naman nagulat ang ating bida. Bigla na nga lang ding napahawak sa ulo si Shu, sabay tanong kung bukod ba doon ay mayroon pang ibang dahilan. Pero nanatili namang tahimik si Xiao Yu at hindi agad na nakasagot sa ating bida, na biglang naalala ang mga malalaking estatwa na nakita niya sa Sword Pavilion. Ang 2 estatwang ito nga daw ay parang siya at si Xiao Yu, na nagsisikap para magkaroon ng magandang buhay at malagpasan ang lahat ng pagsubok, at sa bawat pagsubok nga daw na pinagdadaanan nila, ay nakasuporta sila sa isa't isa. Naisip nga din ni Shu na siya umano ang reincarnation ng dating hari, at dito ay napapatanong siya sa kanyang sarili, kung si Xiao Yu naman daw kaya ang reincarnation ng founder ng Sword Pavilion. Hanggang sa bigla namang sabihin ni Xiao Yu na sa totoo lang umano, ay mayroon pang ibang dahilan kung bakit hindi siya pumayag na maging estudyante ni Master, at ito nga daw ay ang pakiramdam niya na tila pagod na siyang humawak ng espada. Sinabi nga din ni Xiao Yu na nung unang beses niya daw makitang humawak ng espada ang ating bida, ay iniisip niyang walang talento si Shu sa larangan ng espada, at bawat sabihin nga daw ni Master patungkol sa espada ay agad na tumatatak sa kanyang isipan, pero hindi nga daw niya makuhang humawak ulit ng espada. Dati pa nga daw ay pakiramdam na niyang naabot na niya ang pinakamataas na antas sa paggamit ng espada, kaya naman talagang minamaliit niya ang pagtuturo ni Master, dahil ayaw na niyang balikan ang basics o pag-ensayo at paghawak ng espada.
At kalaunan nga daw matapos siyang sumunod sa ating bida sa Luniverse, ay tila naunawaan na niya kung bakit ganun ang nararamdaman niya nang dahil sa mga kwento na kanyang narinig. Agad nga din siyang naglabas ng aura, kung saan ay mabilis niya itong pinakawalan o pinalayo sa kanila, at sunod ay gumamit siya ng sword intent upang atakihin ang unang aura na kanyang pinakawalan. Hindi naman makapaniwala si Shu sa kanyang nakita, dahil hindi nga din daw sinabi ni Xiaoyu sa kanya na nakakagamit siya ng sword intent, pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na lagi siyang gagawa ng espada para sa ating bida, dahil mas madali umanong gumawa ng espada sa pamamagitan ni Jia, kaysa sa muling paghawak ng espada. Sabay hawak sa braso ng ating bida, at sinabing puprotektahan mo naman ako sa lahat ng pagkakataon, di ba? Naisip naman ni Shu na pagdating umano sa talento sa espada, ay siguradong walang makakalagpas kay Xiaoyu sa mundong ito, pero inabando na nga daw ni Xiaoyu ang paggamit sa espada, upang manatili sa tabi ng ating bida at suportahan siya, kung saan maging sa pagpili nga niya ng mga espiritu, ay iniisip pa din niya kung ano ang makakatulong kay Shu. Ilang sandali pa ay biglang tinanggal ni Shu ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Xiaoyu, sabay hawak sa ulo ng kanyang kapatid at sinabi na, puprotektahan niya si Xiaoyu habang buhay kaya naman masyado ang tuwa nito. Ilang sandali pa ay tinanong ni Shu kung nais ba ni Xiaoyu na manatiling magulo ang Earth, na sinabi namang hindi umano, at maging ang ating bida nga daw ay ayaw na manatiling magulo sa daigdig na ito, sabay tanong kung ano ang gagawin nila pagkalaunan, ay nalaman nilang sila ang dahilan kung bakit naging magulo ang Earth. Pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na imposible umanong mangyari yun, dahil ang ginagawang pagpatay ng ibang tao o ang ambisyon nila, ay hindi ang siyang dahilan kung bakit magulo o nagkakagulo sa daigdig, sabay sabi na hindi kailangang sisihin ni Shu ang kanyang sarili sa mga ginawang pagkakamali ng ibang tao. Ngunit may posibilidad na tayo ang pinagsimulan ng gulo, wika naman ni Shu, o ang ibig niyang sabihin ay ang pagpunta ng dating hari dito sa Earth, pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na kung ganun nga daw ang pangyayari, ay wala silang ibang dapat gawin kundi wakasan ang kaguluhan. Samantala pagsapit naman ng gabi, ay masayang kumakain ang mga ito sa bahay ng ating bida, at dito nga ay hindi daw makapaniwala na mahina ang katawan ng ating bida nung sanggol pa siya, sabay sabi na kumain siya ng kumain upang lumakas ang kanyang katawan. Pero sinabi lang naman ni Shu na ayos-ayusin niya ang kanyang pananalita, baka mamaya matakot kapag nilabas ko ang aking gourd, wika pa nga niya. Habang si Xiaoyu naman ay biglang tinanong ang ating bida, kung hindi ba umano siya nagtataka kung bakit mahina ang katawan at sakitin siya nung sanggol pa siya. Hanggang sa biglangang napatanong si Shu sa kanyang sarili, kung may kinalaman daw kaya ang gourd na puno ng cracks nung mga panahon na yon, kaya siya naging sakitin. Pero sinabi lang naman niya kila Xiaoyu na malamang umano sa nagtamo siya ng pinsala nung sanggol pa siya, dahilan naman upang biglang magalit si Xiaoyu, at sabihin na sino man ang nagdulot ng pinsala sa ating bida noon, ay kailangan niyang pagbayaran ang kanyang ginawa. Sinabi naman ni Shu na sigurado umanong mananagot sa kanila ang nasa likod ng lahat, sinabi nga din niya na sisingilin nila ang dahilan ng lahat ng mga nangyari ng may kasamang interest. Bigla namang tinanong ni Zuan kung pwede na ba siyang magsalita, at sige sabihin mo na kung anong sasabihin mo, wika naman ni Shu. Dito nga ay sinabi ni Zuan na may bagong ruin umano ang magbubukas sa North America, kung saan ay tinatanong nga din ito kung pwede ba siyang sumama kay Shu, na napapatanong naman kung bakit may bagong ruin, dahil sa pagkakaalam nga daw niya ay wala nang magbubukas na ruin sa Earth. Naisip nga din ni Shu na matapos siyang magtungo ng Luniverse, ay kapansin-pansin ang halos pagkaubos ng mga spiritual tools sa daigdig na yun. Kaya bigla nga daw niyang naunawaan ang kaalagaan ng mga spiritual tools na yun dito sa Earth. Naisip nga din ni Shu na ang tao umanong nagdala ng mga spiritual tools dito sa Earth sa mga ruin, at nag-utos sa mga malalakas na nilalang upang bantayan ang mga ito, ay siya ding nagtanim ng punla o pinagmulan ng lahat. At ang punla nga daw na tinanim ng taong yun, ay siguradong mamumulaklak at magbubunga habang lumilipas ang panahon. At kung tama nga daw ang naiisip ng ating bida, ay konektado umano ang mga ruin sa kanyang star power, pero sa tingin nga daw niya ay dapat limitado ang bilang ng mga ruin, kung saan hindi habang panahon ay mayroong magbubukas na panibagong ruin. Agad nga ding tinanong ni Shu kung sigurado daw ba ang nakuha nilang impormasyon patungkol sa ruin, sabay tanong na din kung mayroon bang nangyari sa North America, na pwedeng maging dahilan upang magbukas ang panibagong ruin. Sinabi naman ni Zuan na hindi umano niya alam ang dahilan kung bakit may magbubukas na namang ruin,
Pero ang pinagmulan nga daw ng impormasyon ay isa sa mga dragnet, kaya nakakasiguro siya na totoo ang lahat ng impormasyon na nasa agap niya. Kinumpirma nga din daw ni Yutang ang impormasyon patungkol dito, at ang mga nakakataas nga daw ay nais magpadala ng dragnet sa North America, habang umiiling at sinabi na nagbabaka sakali daw sila Yutang na makuha ang Formation I ng Ruin. Sabay lapit sa ating bida at muling nakikiusap na isama siya ng ating bida sa North America. Isang beses pa lang akong nakakatanggap ng overseas mission wika pa nga niya, at nais din daw niyang makapunta sa iba't ibang panig ng daigdig. Habang iniisip na isa na siyang A-rank ngayon, kaya sigurado umanong pagkakaguluhan siya ng mga kababaihan, at ang pagpunta nga daw niya sa North America ay siguradong tila isang bakasyon lamang, pero iniisip naman ng ating bida na mas mainam umano kung wag masyadong umasa si Zuan. Sinabi nga din ni Negrito na nais din daw niyang sumama sa ating bida, kaya naman naisip ni Shu na malamang umano sa walang magiging problema, pag dalawang A-rank ang magkasama at magtutungo sa North America. Ilang sandali pa ay tumunog nga ang cellphone ng ating bida, kung saan ay nakita din niya ang mensahe ni Nieting sa kanya. At sinabi nga ni Shu na nais siyang makausap ni Nieting patungkol sa Ruin, kaya mas mainam umano kung kumain na lang muna sila, sabay sabi na kakausapin niya si Nieting kung pwede silang isama, kaya naman masyado ang pasalamat nila sa ating bida. Agad nga din siyang nagpaalam kay Xiaoyu, na biglang kinalampag ang lamesa, matapos sabihin na maswerte sila ngayon at napapayag nila ang ating bida, sabay sabi na mas mainam kung mag-inuman na muna sila. Pero sinabi naman ni Xiaoyu na sila nga daw ni Shu ang nagluto ng kinain nila ngayon, kaya dapat lang na sila naman ang mag-urong sa mga pinagkainan nila, at nakuha pa nga nilang magturuan sa kung sino ang mag-uurong. Hanggang sa mapansin nga nila ang squirrel at agad nila itong inutusan na mag-urong, pero bigla namang kumalabog ang kanilang mga ulo matapos silang bakulan ni Xiaoyu, na sinasabing hindi sila makakaalis hanggat hindi sila natatapos mag-urong. Samantala paglabas naman ni Shu, ay naisip niyang ang pagkain nila ng magkakasama ngayon ay tila pagtitipon daw ng species study nila, pero hindi nga daw ito tulad ng dati dahil wala si Qingxi. Naalala nga din niya ang naging pag-uusap nila, kung saan ay napag-alaman niya na nagtungo ng mag-isa si Qingxi sa Luniverse. Kaya napapatanong siya sa kung kailan ito nangyari at kung gaano na siya katagal sa Luniverse. Sinabi naman ni Nieting na bigla umanong naglaho si Qingxi habang nakikipaglaban sila sa mga Blackwing Army, at dahil nga sa hindi nila mahanap si Qingxi ay naisip nilang nagtungo siya ng Luniverse, kaya naman biglang napatanong si Shu sa kanyang sarili, kung kasalukuyan pa daw kaya siyang nasa Sword Pavilion ng mga panahon na yon. Dito ay sinabi nga ni Shu na hindi naman daw niya nakita si Qingxi sa Luniverse, pero kung sakaling nagtungo nga daw si Qingxi sa Luniverse, ay siguradong hindi naman siya mahihirapan na hanapin ang ating bida, na kasalukuyang kilala sa Luniverse dahil sa mga digmaan na naipanalo niya. Kaya naman napapatanong si Zujin kung may nangyari daw kaya kay Qingxi, o kung may iba pa daw kayang dahilan kung bakit nagtungo ng Luniverse si Qingxi. Pero bigla namang sinabi ni Nieting na wag nilang masyadong alalahanin si Qingxi, estudyante ko siya at alam ko ang abilidad na meron siya wika pa nga ni Nieting, sabay sabi na mas magaling pa daw si Qingxi sa kanya kung pagiging isang assassin ang usapan. Napapatanong na nga lang din si Shu sa kanyang sarili, kung kamusta na daw kaya si Qingxi sa Luniverse ngayon, at sinabing pipilitin niyang mahanap si Qingxi pag muling nagbukas ang Space Channel. Samantala sa Luniverse nga ay kasalukuyan nating nakikita si Qingxi, kung saan habang hawak nito ang espada na binigay sa kanya ni Nieting, ay nilalabanan o tinatanggap naman nito ang kaparusahan ng langit, dahil sa ngayon ay isa na din siyang ganap na maestro level. Ilang sandali pa ay ginamit nga ni Shu ang kanyang kapangyarihan, habang napapatanong sa kanyang sarili kung bakit nga daw ba niya iniisip na lumipad patungo kay Nieting, kung pwede naman niyang magamit ang abilidad ng mga maestro na spacewalking. Dito nga ay naalala niya ang sinabi ni Nieting at Zujin sa kanya, kung saan ang pagpunit nga daw sa space o paggamit sa spacewalking, ay tulad lang din sa pagbubukas ng pintuan, o kailangan lang niyang isipin na nagbubukas siya ng pintuan patungo sa kanyang destinasyon. At dito nga ay paulit-ulit niyang sinasabi na nais niyang magtungo sa Dragon Gate Fortress, hanggang sa nagkaroon nga ng isang portal sa kanyang harapan, at habang paulit-ulit pa nga din niya itong sinasabi, ay agad din siyang pumasok sa portal kung saan ay naisip ng ating bida na matagumpay umano ang pagbubukas niya ng portal, sinabi nga din niya na nagtagumpay umano siya sa unang subok lamang, kaya hindi maipagkakaila na talentado talaga siya.